Ano ang kahulugan ng Yahweh Shalom? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po na ng happy birthday si Sister Aida Vidal. Nakikiselebrate po ako sa inyong kaarawan. Now, yung ating pag-aaralan po ay patungkol po sa Yahweh Shalom. Ano po ibig sabihin ng Yahweh Shalom? The name Yahweh Shalom means the Lord is peace. Ang ating Panginoon, ang ating kapayapaan. Gideon built an altar with this name after God assured him of his presence and peace in the midst of fear and conflict. Biblically, peace is not just the absence of war, but the fullness of wholeness, reconciliation, and blessing that only God can provide. Yahweh Shalom points to Christ, who himself is our peace, reconciling us to God through the cross. This peace is both present in the believer's life now and perfected in the eternal kingdom where strife and sorrow cease. So, napakaganda po ng concept ng Yahweh Shalom. By the way, lahat po ng pinag-uusapan natin patungkol po yan kay Jesus Christ. Kasi po yung Bible, ang sentro ng Biblia, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, yung topic po natin ay matatagpuan po natin sa Judges chapter 6 verse 24, kung saan si Gideon ay nagtayo ng altar at tinawag niya yung altar na yon na The Lord is Peace. Ang Panginoon ay kapayapaan. Now, para po mas maunawaan natin, dito po sa Judges, nung mga panahon na ito, yung bayan ng Israel ay pinahihirapan ng mga Midianita. At kailangan po nila ng savior or deliverer, someone na magliligtas sila, someone na gagamitin ng Diyos para iligtas sila. Now, yung Diyos po nakipag-usap sa pamamagitan ng angel of the Lord, nakipag-usap kay Joshua. At later on, na-realize ni Joshua na nakipag-usap pala siya sa the angel of the Lord face to face. Hindi po pwede yun. Ikamamatay mo yun kasi tayo makasalanan tapos makakausap mo yung the angel of the Lord. Mahabang topic po yun, pero I would say na yung the angel of the Lord ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus hindi siya pang New Testament lang, okay? Nandun din siya sa Old Testament. So, si Jesus bilang the angel of the Lord, of course, mahabang topic po yan, depende pa yan sa mga views ng mga Bible scholars. Pero ako naniniwala po ako na yung kausap ni Gideon doon ay si Jesus Christ, the angel of the Lord, or the angel of Yahweh. Now, hindi pwedeng makausap mo ng face-to-face Kaya natakot siya kasi kamamatay mo. So, sabi sa kanya ni Yahweh, Yahweh Shalom. Para bang ang meaning ay peace be with you. Pero hindi ganoon Sa Tagalog kasi huminahon ka Pero yung sinabi talaga ni Yahweh doon ay Yahweh Shalom. Kaya dito sa Judges 6:24 nung nagtayo siya ng altar, tinawag niya na yung altar na yun na Yahweh Shalom. Now, yung katuruan po natin ngayong araw ilan lang po ito, Napakaganda po ng Judges chapter 6. Pero maganda po basahin po ninyo yung kabuuan, chapter 6, 7, and onwards. So, ito po yung ilan sa mga katuruan natin. Peace is elusive to evildoers. Pag sinabi po natin elusive, yung kapayapaan, para bang kung ikaw ay isang taong masama, kahit na dakmain mo yung kapayapaan, magpupumiglas yan. Hindi mo mahuhuli. Hindi mo madadakma. Kung ikaw ay isang taong masama, kahit anong pilit mong habulin yung kapayapaan laging tataka sa'yo. Yun po yung ibig sabihin ng elusive. Peace is elusive to evildoers. Ibig sabihin, hindi magpapahuli sa'yo yung kapayapaan, Lagi yung tatakas. Tingnan po natin yung Judges chapter 1, yung pinakaunang verse dito, chapter 6 verse 1. Sabi dito, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita.
Dahil sa paggawa nila ng kasamaan laban sa Diyos, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, kinalimutan nila yung tunay na Diyos, at mas pinili nila yung mga Diyos-Diyosan nila, at gumawa sila ng maraming mga kasamaan, nawalan sila ng kapayapaan. Bakit? Ipinasakop sila ng Diyos sa mga Midyanita. Kaya sabi dito, kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midyanita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ng mga Midyanita kaysa sa mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. At pag nagtatayo sila ng mga community, marami silang naipon na pagkain, may mga hayop silang alaga, pupuntahan sila ng mga Midyanita, kukunin lahat, no? Pagpapatayin yung mga lumalaban or aalipinin yung iba, tas kukunin lahat yung kanilang mga pagkain, mga ari-arian, mga hayop, mamamatay sa gutom yung madami. So yan yung kalagayan nila. Bakit? Kasi gumagawa sila ng kasamaan laban sa Diyos. Peace is elusive to evildoers. Ang isang taong masama, hindi magkakaroon ng kapayapaan. Pansinin niyo po yung maraming, sa mga news recently, no? Kahit ilang bilyon yung mga nakukuha ng mga taong gumagawa ng masama, mali-maletang mga kaperahan, hindi sila nagkakaroon ng kapayapaan. Mas mapalad pa yung isang taong pobre na nakakatulog ng mahimbing kahit walang pera, kesa yung limpak, mali-maleta yung pera mo. Sa sobrang dami nila ng problema, wala na silang kapayapaan. Di man lang sila makatulog, nangangayayat na sa dami nilang problema. So, peace is elusive to evildoers. Pangalawa po, peace is not the absence of danger. Yung kapayapaan po, hindi po ibig sabihin yan ay wala tayong sakit, wala tayong problema, wala tayong pagsubok sa buhay. Kaya nga po maraming nagsasabi, no? Peace is not the absence of problems, but it is the presence of God. Siguro yung iba sa atin madalas naririnig yun, no? Pero totoong-totoo po yun. It doesn't matter kung may problema ka. Basta meron kang Diyos, meron kang kapayapaan. Walang iniwan po yan sa panahon ni Daniel. Si Daniel, nung tinapon siya dun sa kulungan ng leon, sa yungib, ang kasama niya mga leon. Pero mayroon siyang kapayapaan. Bakit? The presence of God is with him. So, peace is not the absence of danger, but the presence of God. As long as nasa yung presensya ng Diyos, meron kang kapayapaan. In this case, sa mga Israelita, wala yung presensya ng Diyos sa kanila. Kaya wala silang kapayapaan. Now, kung marami kang mga problema, marami kang kaaway, inaapi ka ng mga Midyanita, as long as nasa yung presensya ng Diyos, meron kang kapayapaan. Kaya point number 3 natin, peace is found in Yahweh's strength. Ang kapayapaan po ay natatagpuan sa kalakasan ng Diyos. Kaya po si Gideon, nagkaroon siya ng kapayapaan kasi nagre-rely siya sa kalakasan ng Diyos. If we rely on our own strength, wala pong kapayapaan dyan. Lagi tayo nagwo-worry kasi umaasa tayo sa sarili. Subukan mong umasa sa Diyos. By the way, pag binasa niyo po ito, no, medyo hindi na natin matatakal dito. Pero bigay ko lang sa inyo yung pinaka-summary. Pag binasa niyo po yan ng buo, makikita niyo ang sabi ng Diyos kay Gideon, hindi kita ililigtas sa pamamagitan ng madami mong kasundaluhan. Sabi niya, pauwi mo na yung mga duwag diyan. Kasi pag marami kayo, baka isipin niyo pag pinatalo ko sa inyo, kumbaga tinalo ko yung mga Midyanita, tapos marami kayo, baka isipin nyo umasa, dahil marami kayo, kaya kayo nanalo. Pauwiin mo na yung mga duwag dyan, mga gusto umuwi. Tingnan natin ilan yung umuwi. I think nasa mga 22,000 yun yung mga nag-uwian. Tama, 22,000 men left. Tapos yung natira, 10,000 na lang. Sabi ng Diyos kay Gideon, masyado pa rin marami. Yung kalaban nila dito, sobrang dami. Siguro mga 100,000. Tapos, yung 10,000 na yon, sabi ng Diyos, marami pa rin yan. Ang ginawa ng Diyos, sabi niya, sige, painumin mo sila ng tubig. Siguro pinagod muna, pinag-exercise, pinagmarcha. Pagdating dun sa tubig, lahat ng sumubsob at hindi alerto, hindi tumitingin sa paligid, talagang uminom ng uminom. Pauwiin mo na rin yan. Ang natara, 300 na lang.
Pero yung sa pamamagitan ng 300 na yon, laban sa libo-libong mga kalaban, pinakita ng Diyos na it's not about your strength, it's about the strength of God. You want to have peace, don't rely on yourself, you rely on God. Kahit mahina ka, malakas naman ng Diyos, magkakaroon ka pa rin ng kapayapaan. So, peace is found in Yahweh's strength. Now, paano po natin to i-apply? Lalo na yung concept natin ng Yahweh Shalom. Number 1 po, turn away from your sinful ways. Talikuran po natin lahat ng ating mga kasalanan. Kasi po, pag meron tayong mga kasalanan na tinatago sa ating mga buhay, mawawalan po tayo ng kapayapaan. Kasi hindi naman tayo to-tolerate ng Diyos eh. Hindi naman tayo kukonsentihin ng Diyos. Ang Diyos hindi konsentidor. Na namumuhay tayo sa ating mga kasalanan, tapos kakampihan ka pa ng Panginoon, no? Walang ganon, no? Hindi kakampihan ng Diyos. Kapag tayo ay, loyal sa Panginoon, sa Kanya tayo sumasamba, doon tayo magkakaroon ng kapayapaan. Bakit? Because we know that we are on the side of God. Ang hirap dito sa mga Israelita, sinasalungat nila yung Diyos. Kaya nawawala yung kapayapaan nila eh. So, that's number 1 mga kapatid. Turn away from your sinful ways. Subukan mong gumawa ng kasalanan, tapos alam mo sa sarili mo, you're doing something against God, you're opposing God's will, never ka magkakaroon ng kapayapaan. Kaya kailangan mong pagsisihan, no? Turn away from your sinful ways. Pangalawa po, tear down every idols of the heart. Pag binasa niyo po yung kabuuan ng istorya ni Gideon, ang unang pinagawa sa kanya ng Diyos, tingnan po natin, no? Yung pinag-aaralan po natin ay Judges 6:24. Yung karugtong na verse niyan, sa verse 25, ang unang pinagawa sa kanya ng Diyos ay gibain yung mga altar para kay Baal, sa mga Diyos-Diyosan, Asherah pole. Lahat ng yan, gibain mo yan. No, hindi pwedeng merong sumasamba ka sa akin, sumusunod ka sa akin, tapos meron kang mga Diyos-Diyosan diyan. Diyos-Diyosan ng iyong komunidad, no? Ng iyong mga magulang. Wasakin mo lahat yan, demolish mo lahat yan. Now, ngayon po wala na tayong mga Diyos-Diyosan na mga tinatayo literally, no? O yung iba siguro meron. Pero kadalasan ng Diyos-Diyosan meron tayo sa puso. Meron tayong ibang inaasahan. Etong mga Israelita, kahit yung pamilya ni Gideon, yung Diyos-Diyosan nila, yung Asherah pole, si Baal, doon sila umaasa. Now mga kapatid, again, hindi tayo umaasa sa panahon natin ngayon. Wala naman tayong mga Asherah, wala tayong Baal. Pero minsan may mga tao tayong inaasahan na na-idolize na natin. Minsan tinatanggal ng Diyos yun eh. Pwedeng trabaho, pwedeng negosyo, pwedeng kung ano man na inaasahan natin lagi. Kasi minsan dumarating talaga sa point na aalisin ni Lord yun eh. Kasi nagiging idol na natin para lang maipamukha sa atin na wala dapat tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Lahat ay nagmumula sa Diyos. Hindi sa mga tao, hindi sa paligid natin, hindi sa mga pinagkakakitaan natin. Wala dapat tayong idol sa ating mga puso. Meron lamang tayong Diyos, iisang Diyos na inaasahan. Pangatlo po, train your mind to be still, trusting God alone. I-train po natin yung ating mga isipan na laging kumakalma at nagtitiwala sa Diyos. Sabi nga po dun sa devotion natin nung nakaraan, Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Kailangan mo lang kumalma at magtiwala sa Kanya. In the same way, sa istorya ni Gideon, you just have to be still. Kahit 300 lang kayo, the Lord will fight for you. Sa atin po, kahit mga mahihina tayo, maraming mga kakulangan sa atin, we need to be still because the Lord will fight for us. So, train your mind to be still, trusting God alone. Now, para po sa ating discussion, how do you train your mind to be still when trouble comes? Paano po natin iti-train yung ating isipan, ating puso na laging kalmado habang nagtitiwala sa Diyos kahit nasa oras ng mga pagsubok? Samahan niyo po ako sa panalangin. Yahweh Shalom, the Lord who is peace. Thank you that in Christ I am reconciled back to you.
I am secure in your hands. When my heart is anxious, remind me that your presence brings calm. When my relationships are strained, teach me to pursue reconciliation with humility. And when the world feels restless, help me to hope in the perfect peace of your coming kingdom. Fill me today with your peace that surpasses all understanding. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Sir Hubert na partner po natin para sa devotion natin ito. Pagpalain ka ng ating Diyos, kapatid. And kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.